Magandang gabi at maligayang pagbabalik dito sa aking channel. Ito po ang inyong lingkod, Johnny ng Janitor TV, at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang wala. So, maraming salamat po sa mga newbies at mga bago dito na nagsusubscribe sa akin, at malaking pasasalamat ko talaga kay Ate Red. Bigla ang buhos yung subscriber tsaka yung mga viewers. So, dahil sa kanyang pag-share dito sa aking video doon sa ginawa ko noong linggo. Muli, thank you po Ate Red. Biglang bugso at sa sobrang dami ko ring questions na hindi masagot agad-agad dahil nga alam niyo naman may trabaho ako. Nagulat ako, biglang met talaga yung tanong, then di ko maisa-isa, di ko talaga kaya isa-isahin yung mga tanong nyo. Pero muli, sa mga newbies at sa mga legit subscriber ko po, maraming pong salamat. Subscribe na po kayo at pindutin nyo na po yung thumbs up sign, tapos ipakalat na po natin yung ating mga videos dyan para magkaroon ng awareness at magkaroon ng kaalaman ng iba kung paano nila haharapin ng legal ang mga ginagawang pang-abuso ng mga lending companies o mga online lending apps, no? At hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na ginagawa natin dito. So ayun mga kadyani, medyo daanan natin yung mga questions, pero bago ang lahat ulit, shoutout kay Chokoy, yung salita taga Rizal. Shoutout po sa special shoutout po sa iyo, Chokoy. Maraming salamat sa pagtuloy na pagsuporta sa aking channel. Paano ba yung sisimulan to? Dapat ba na magkaroon kayo ng problema sa mga revoke at saka sa mga may kaso na ng mga ula? Dapat payo ko lang sa inyo, no? Huwag na kayo masyadong kabahan dyan. Actually, kapag ganyan, medyo lamang na yung mga may utang dyan sa ula na yan, medyo lamang na kayo. Kasi nga, bukod sa revoke na yung iba, may mga kaso pa. Dahil saan? Dahil sa unfair debt collection practices na ginawa nila doon sa mga borrower, diba? Kasi nga, kaya nga sila natatanggalan nila sa isya, kaya nakakasuhan dahil sa mga paglabag sa mga karapatang pang tao ng mga naghihiram sa kanila. Yun lamang na lamang tayo ron. Kaya huwag kayong matatakot dyan. Pero kung tatanungin nyo kung dapat pa bang bayaran yung mga yan, kung may mga kaso yung mga yan, it depends po sa inyo kung gusto nyong bayaran. Ako yun din ang kasi kung wala namang harassment na naganap sa inyo, na ginawa sa inyo, at kasi patunayan nyo kasi dapat na kung ano yung hiniraman nyo, yun ang maghaharas. Kailangan kasi ng ebidensya, and then file a complaint sa PNP or sa NBI, anti-cybercrime. Tapos kung ang problema nyo lang po is the interest na sobrang laki, sa SEC po yung pinapile ng complaint para malaman nila na lumalagpas na sila doon sa 15% a month. Yun ang pagkakaalam ko, kasi 0.5% a day ang kanilang binibigay sa bawat patubo sa mga lending apps, no? Yun yung pinaka binigay, parang pinasagad na para kahit paano may tubo naman daw sila. Pero yun ang pinaka 15% per month. Tapos bakit daw lagi nasa bakit daw laging nasa Play Store pa, may mga hindi natin masagot. Kasi Play Store po yun, hindi po hawak ng government yan hindi po hawak ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi nga mga apps po sila na galing sa ibang bansa, doon lang pinapost, tapos parang pina-forward na nila para magamit yung mga apps. Kasi sa India, meron akong nabalitaan na kung saan meron silang parang ahensya o departamento na meron silang mga cybercrime unit na mga OLA, na kapag nanghaharas yung OLA na yun, nire-report agad nila sa Google Play Store. Kaya yung iba ron at marami sa mga OLA na yun natatanggal sa Play Store. Yun ang pagkakaalam ko, kasi meron ako nabalitaan ganun parang nagkaroon ng balita last year yan na ganun ang nangyari, na meron silang binuo na task force para sa mga OLA. Yun, sana kung ganun ang ginagawa ng gobyerno, siguro meron departamentong SEC, pwede yung ganun, ipapile nila na report sa Play Store para malaman kung ano yung problema o yung kinasasangkotang mga paglabag sa batas dito sa Pilipinas ng mga apps na yan, ng mga OLA na yan. So yun, patingnan natin, sumagot po na tayo rito ng mga ilan-ilan. Yung Digido, sasagot tayo, shoutout, Lakan Nilaw. Yung Digido Peso Ready at OLP lalaki na tubo. Yes, kung ano yan, mga loan sharks po kasi talaga yan. Wala po tayong magagawa dyan. Kaya wag dyan na po siguro subukang humiram. Kasi mabilis naman yung dyan alam ko mabilis naman na yung pag-disburse. Pero subukan ko na rin yung Digido, ayoko na rin manghiram kahit saan dyan. Kasi ayoko maging ayoko mag-download para lang masubukan, kasi ayoko ring mapasok sa mga
problema ulit. Ayoko na maranasan yung mga ginawa na ano. Kahit nga yung wala akong inutangan bigla ako nagkaroon ng harassment dahil sa mga OLA, no. Kaya medyo yun ang ano ko dito. Medyo yun ang kaibahan ko. Talagang hindi ko na sinubukan mangutang ulit sa mga OLA. So yun, ito pa, yung PH packet po ba, legit po ba sir, ni Agnes Baile? SEC registered po siya, pero yung interest rate, alam nyo na ibig sabihin, pagkalagpas na sa 15% per month, illegal na po yung interest. Yung interest po. At saka kung may harassment po kayo na tatanggap sa kanila, report na lang po kayo sa PNP o NBI Anti-Cybercrime. At kung mayroong tinatawagan na contact sa inyo na hindi nyo man reference, is sa National Privacy Commission. Yun. Data privacy breaching yung inano nila dyan. Kay shoutout po kay 24/7, hindi pa narereklamang muka-muka at okay peso ang tibay Kasi ano lang po ito, ba, na-rebook lang. Pero yung okay peso, alam ko matindi rin to isa rin sa mga solid na ano yan, na pasaway na OLA. Dati meron nga yan, alam ko, may nakakita pa ako dati last year ba yun, na may page sila na nagpo-post sila ng mga lender, ng mga loaner nila. Nawala na binura na yata yung page na yun, tapos iniba na, parang naging na ano lang, parang nagpo-post na lang sila. Pero hindi na yung pinopost na yung mga borrower. Dati may ganun, napansin ko may gano'n, sinubukan kong ipaalam. Then, ayun nga, nalaman ko na gano'n ginagawa. Pero, ngayon wala na. So, maaaring mga agent na lang gumagawa ng daming account. Then, ito po. Wait lang. Bakit meron pa si Perayu at loan mo to? Ambot sa kalibot-bot. Ayan ba yan? Yung pangalan. Yun nga ang problema yan sa Play Store nga Yung sabi ko hindi nga kasi kontrolado ng gobyerno ng Pilipinas ang Play Store. Kailangan siguro talaga mayroong magre-report na nasa Departamento ng Securities, Exchange and Commissions para mas malinawan o na dapat tatanggalin yung mga pang-abusong OLA. Kasi ito, katulad ni Cheryl Jean Canono, useless pa rin kasi nasa Play Store pa rin sila. Actually, ito paliwanag ko lang din sa inyo. Linawin lang natin na malaking bagay pa rin yung alam natin na sila ay mga revoke na o may mga kaso. Lalo kung makikita nyo sa Play Store, pwede naman na po natin i-report sila doon sa Play Store. Then, para mapaunawa din natin na kung sakali may mga kaibigan tayo, kaanak o kakilala na gustong humiram sa mga ganyan, ay sabihan nyo na ng maaga na revoke yung license niyan, may kaso yan kasi nga nangaharas yan at tumatawag sa kung sino-sino. Kaya wag mo na i-try. Guro, kung gusto nyo talaga mangutang, maghanap kayo ng ibang OLA na legit at may mababang interest at wala masyadong history ng mga harassments, di ba po? Yun lang po yung kahalaga doon at least alam nyo yung sarili nyo na hindi dapat utangan to dahil nangaharas nga po. Kaya tayo lumalabag sa unfair debt collection practices. Then ito, Skiji, true, madalaw at madali lang, sobrang laki ng interest, grabe pa mga haras. Yun nga no? Mahirap nga malaki na nga yung tubo, nangaharas pa. Ay, dumano ulit. Dumano ulit yung comment ni Ate. Ito ba isa? Bakit di sinama si Manikat? Madalian loan, cash, mga shark loan, sobra. Ang nga pala, paalala lang din, kapag hindi ko nababanggit, yung mga OLA na siguro nahiraman ninyo, is wala din nabanggit ko, is wala talaga. Wala tayong magagawa ron. Siguro para maganda, file kayo ng complaint sa SEC. Di ba? Kung may harassment sa PNP at sa NBI, yun naman gagawin nyo para malaman nila na yung mga OLA na nahiraman nyo, yung nangaharas. Kasi pag hindi ko po sinabi, ibig sabihin nun, wala po sila sa listahan ng mga may revoke, may mga cease and desist order, at saka yung mga may kaso. Doon na lang po yung kasimple na, minsan kasi may tanong pa, ba't wala po si ganito? Ba't wala po si ganyan sa listahan? Tapos sinama nyo, hindi po ako yung pwede maglagay doon. Si SEC po pwede maglagay sa listahan ng mga may revoke, may mga cease and desist order at saka mga may kaso. Sila po yung may karapatan doon, hindi po ako. Ngayon kung gusto mo niya pong maireklamo, mag-complain po kayo sa SEC website kung sa illegal at sa taas interest. So yun lang po muna, sinagot lang po natin yung mga ilang katanungan dito para kahit pa na nabuwasan yung mga kasi hindi ko masagot talaga ng one by one, dami. Ayun mga ka-Johnny, ito po ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.